Ikinoble ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang subsistence allowance ng mga sundalo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Bilang pagkilala sa sandatahang lakas ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 84 na nag-aapruba ng pagtaas ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at enlisted personnel ng AFP. Ibig sabihin, mula sa dating 150 pesos na daily allowance ng mga sundalo para sa pagkain at iba pang gastusin, tumaas na ito sa 350 pesos. Katumbas yan ng 133% na pagtaas. Suma total, nasa 10,500 na ang matatanggap ng isang sundalo kada buwan. Sakop ng increase na ito ang mga trainee at probationary second lieutenants at NC na kasalukuyang sumasailalim sa training. Gayon din ang citizen military training cadets at reservists. Nakasaad sa naturang kautusan na marapat lamang nataasan ang subsistence allowance ng AFP para sa kanilang kapakanan at bilang pagkilala na rin sa kanilang sakripisyo at pagtsatsaga sa pagtatanggol at pagsusulong ng soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Batay pa sa EO, hindi na kasi sapat ang kasalukuyang halaga ng subsistence allowance para sa isang aktibong sundalo. 2015 pa nang huling ma-adjust ang allowance na ito ng AFP. Huhugutin naman ang pondo rito mula sa appropriations para sa AFP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at iba pang matutukoy na sources ng Department of Budget and Management. At para mas maitaguyod pa ang kapayapaan, pinangunahan naman ng Pangulo ang oath-taking ng Local Amnesty Board Eastern Visayas kung saan binigyang diin niya ang suporta ng pamahalaan sa pagtataguyod ng peace process. You have been asking me to form this board for quite a while. And that's finally happened. And I know that you are waiting to work very well and very hard to make sure that this peace process that we have embarked upon will continue. And now we are no longer just talking about it at a very high level. We are now actually making it work on the ground. Ipinunto pa ng Pangulo na dapat magkaisa para tugunan ng magkakaibang ideolohiya at paniniwala para mas maisulong ang kapayapaan. Malaking bagay din anya ang Amnesty Board para mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. The prospect now that we have the Amnesty Board here, then there is now a mechanism that is in place for us to bring back into the fold of the law, into society, those who have opposed the state for a while, for a good long while, and to the point of adopting the principles of armed struggle. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.